So nawawala ba ang kaligtasan? Part 3. Magkalaban ba ang faith at works? Magkalaban ba ang faith at works? Madalas sinasabi ng iba, ay hindi sapat ang faith lang. Kailangan may kasamang works. Sabay quote sila ng verse sa Bible na, for us the body without the spirit is dead. So faith without action is dead. Oo nga naman faith without action is dead. Sinabi nga naman ng Bible. Pero ang tanong, ang issue ba sa verse na yan ay tumutukoy sa ating kaligtasan? May kinalaman ba ang sabi ni Apostol James sa ating kaligtasan? Kinokontra ba talaga ni Apostol James si Apostol Paul na hindi sapat ang faith lang? Ito ang sasagutin natin ngayon. So ano ba talaga ang issue ng works na sinasabi ni Apostol James? Ang issue po dito ay hindi po faith plus works, kundi faith that works. Magkaiba po yung pananampalatayang dagdagan ng gawa sa pananampalatayang gumagawa. Magkaiba po yun, Marami ang nalilito sa tunay na issue dito Ang issue sa James chapter 2 ay hindi faith plus works, kundi faith that works. Paano ba gumagana ang faith mo? Dahil ang tunay na faith ay may works. Bago tayo dumako kay Apostol James, bigyan ko muna kayo ng halimbawa para maintindihan natin ang sinasabi ni Apostol James. Halimbawa, adobong manok. Paano ba niluluto ang adobong manok? Ito ay syempre may manok, may bawang, may paminta, may suka, at may toyo. Kapag niluto ito, ang tawag dito ay adobong manok. Ngayon, paano mo gagamitin sa isang sentence ang adobong manok? Kung matalino kang tao, ganito mo gagamitin ang sentence tungkol sa adobo. Nagluto ako ng adobo para ulam natin mamaya. So, nagluto ako ng adobo para ulam natin mamayang gabi. So, tama diba? Normal na tao ang ganyan sentence. Nagluto ako ng adobo para ulam natin mamayang gabi. Paano naman yung mga susyungak-syungak? Ganito ang sentence niya. Nagluto ako ng adobo na may toyo para ulam natin mamayang gabi. Again, nagluto ako ng adobo na may toyo para ulam natin mamayang gabi. So tama ba mga kapatid? Nagluto daw siya ng adobo na may toyo para ulam daw nila mamayang gabi. Teka, parang may mali Kasi, di ba ang adobo ay may toyo naman talaga? Kasama sa ingredient yon. So bakit itong si Mangmang sabi niya adobo na may toyo? Para mo rin sinabi na binagoong ang baboy na may baboy. Natural naman talaga ang binagoong ang baboy na may baboy. Kaya nga binagoong ang baboy So ang adobo ay natural na may toyo. Bakit mo sinasabi na adobo na may toyo? Hindi kaya ikaw yung may toyo dito? Ganon din ang sinasabi ni Apostol James. Paano mo masasabi na totoo ang faith mo kung walang work? Dahil ang ingredient ng faith ay believing and working. Ang tunay na pananampalataya ay may works talaga. Kaya nga ang tunay na issue na sinasabi ni James ay tunay ba talaga ang iyong pananampalataya? Para yung sinabi ko kanina na kompleto ba talaga ang ingredients mo ng adobo? Kung walang toyo iyan, hindi yan adobo. Dahil ang adobo ay may kasama talagang toyo. Kaya nga ang faith ay may kasamang works talaga. Biblical ba yung sinasabi mo, Kuya Edwin? Oo naman. Tingnan na natin kung ano sinasabi ng Bible. So tingnan mo, meron akong chart dito. Sinabi ni James sa chapter 2 verse 24, diyan nyo makikita ang tinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa kanyang pananampalataya lamang. O, diba? Yan ang sabi ni James. Sabi naman sa Roma chapter 3 verse 28 na sinabi ni Apostol Pablo, kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang sabi ni Apostol James, matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa. Para kay Apostol James naman na hindi sapat ang faith lang. Pero, ang sabi naman ni Paul, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao.
para sa kanya, ang faith ay sapat na. Kumbaga sa faith alone, sola fide, ganun siya eh. Hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Malinaw na sa unang tingin, ang dalawang verses na ito ay magkakontra. Diba? Sa totoo lang, itong dalawang verses na ito ay mukhang komplikado. So ano ba talaga? Naging matuwid ba tayo dahil sa pamamagitan ng gawa? O naging matuwid tayo sa pamamagitan ng pananampalataya? O hindi kaya pareho? So fact check tayo, no? Kinokontra ba talaga ni Apostol James ang sinulat ni Apostol Paul sa Romans? Okay? So kinokontra ba talaga ni James si Paul sa kanyang sinasabi na pananampalatayang walang gawa ay patay? So pag-aralan natin to, no? Tingnan nyo itong mga ni-research natin, may table dito. Yung James, syempre sinulat yan ni Santiago, ni James, at ang petsa ay 45 AD at ang readers dito ay mga Hudyo o Jews. So, more on justified by works si James by works. So, ang purpose nito para maging matuwid sa mata ng tao. So, yan ang purpose ng pagkakasulat ni James. Sa Romans naman, ito ay sinulat ni Apostol Pablo at ang petsa nito ay 56 to 58 AD na. At ang bumabasa nito ay mga Hentil or Gentiles. So, justified by faith ang kanyang tema at ang purpose niya ay para maging matuwid sa mata ng Diyos. So, magkaiba sila, Si James sa mata ng tao, si Pablo naman sa mata ng Diyos. Kung titignan ninyo, naunang isinulat ang Book of James bago isinulat ang Book of Romans ni Apostol Paul. So, walang kinokontra si James nang siya'y sumulat dahil wala pang Book of Romans na naisusulat noong sumulat si James. Kaya hindi po totoo yung chismis na kinokontra ni James si Paul. Mahigit 10 taon nang nauna ang Book of James kaysa sa Book of Romans. Again, mahigit 10 taon nang nauna ang Book of James kaysa sa Book of Romans. Kaya walang pinapatamaan si James sa sulat niya. At wala pang Book of Romans noong 45 AD. At dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, hindi pwedeng magkontrahan ng kanilang mga sulat. Dahil ang mga ito ay bahagi ng salita ng Diyos sa kabuuan. Kasi kung sinasabi natin kinokontra ni James si Apostol Paul, di tapon na natin ang mga Biblia natin kasi lumalabas na nagkakamali pala ang Biblia. Biro mo, nagkokontrahan pala yung manunulat ng Biblia. Akala ko ba kinasihan ng Diyos yan? At dahil nagkakamali ang Biblia, hindi ito dapat tawaging salita ng Diyos dahil yung sumulat ng Biblia ay nagkokontrahan pala sa isa't isa. Pero hindi po yun ang totoo Hindi po ang Biblia ang nagkokontrahan dito. Ang nagkokontrahan dito ay yung mga pastor na pinag-aaway si James at saka si Paul. Wala pong nagkokontrahan sa Biblia, pero may nagkokontrahan ng mga pastor. Kasi may mga pastor na ang doktrina ay salvation plus works, kaya panig sila kay James. Meron namang iba, ang doktrina ay salvation by grace alone, kaya panig sila kay Paul. Bagamat ako ay mangangaral ng isang side ng salvation by grace alone, parehos kong tinatanggap ang sulat na ito. All I have to do is to harmonize them. Again, all we have to do is to harmonize them. Tandaan, magkaiba ang readers ng dalawang manunulat. Si James sumulat para sa mga Hudyo. Si Apostol Pablo naman para sa mga Hentil. Ang emphasize ni James ay para maging matuwid tayo sa mata ng tao. Si Apostol Paul naman para maging matuwid tayo sa mata ng Diyos. Kaya yung chismis na kinokontra ni James si Paul ay mali. Dahil wala pang Book of Romans noong 45 AD. Isa pang fact check, May kinalaman ba ang sinasabi ni James na faith without work is dead sa salvation? Salvation ba ang issue niya? So, tingnan natin. Isa-isay natin. May kinalaman ba sa kaligtasan ng faith without work is dead? Ang problema naman kasi sa ibang nagtuturo ng Bible, hindi binabasa yung buong context. Basta sila dampot lang ng dampot ng verse, ay ayun na, may preaching na sila Sasabihin nila na, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kailangan mong gumawa para maligtas. Di ba? Really? Kaligtasan ba talaga ang issue rito? Paano mo nalaman na ang kaligtasan ang issue sa sinasabi mong verse? Maganda siguro basahin natin ang chapter 2 na to mula verse 1 hanggang 26. Hindi yung 26 lang ang babasahin mo.
Himay-himayin natin kung talaga bang may kinalaman ang salvation sa sinasabi ni Apostol James. So sa verse 1, sabi rito, mga kapatid ko, bilang mananampalataya kay Kristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Okay, umpisa pa lang ng verse, sinasabi dyan na mga kapatid, bilang mananampalataya kay Kristo, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. So ang hugot niya, bilang believers, dapat pantay-pantay din ang tingin ninyo sa lahat ng tao. So umpisa pa lang, makikita mo na balak niyang sermonan ang mga believers na merong pananampalataya sa Diyos, may faith. Pero hindi naman maayos ang pakikitungo sa kapwa. Okay? So again, ang readers dito ay mga Hudyo, gaya ng napag-usapan natin sa part 2 na ang Hebreo din. Alam niyo naman na ang sakit ng mga Hudyo, karamihan sa kanila ay puro panlabas na kabanalan lang ang pinapakita nila, pero hindi pinapakita sa kapwa. Ever since pa lang, ganyan na talaga ang sakit ng mga Hudyo. Kaya ganito ang dealing ni Santiago sa kanila o ni James. Sabi sa verse 2-4, basahin natin, kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating doon ng isang mahirap na puro sulsi ang damit at inaasikaso ninyo mabuti ang nakadamit ng magara at sinasabi sa kanya, dito ka maupo. At sinabi nyo naman sa mga mahirap, oy, tumayo ka na lang dyan. O kaya'y, oops, sasay ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo ng tao at tumahatol ng mali. So ayan, sinimulan na niyang sermonan ng mga Hudyong believers dito tungkol sa pagtatangi ng tao. Pinagsasabihin niya yung mga Kristiyanong Hudyo tungkol sa pagtatangi ng tao o yung paghatol ng mali. Verse 5-7 naman, mga kapatid kong minamahal, tingnan ninyong mabuti, hindi ba't pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang pinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mga mahihirap. Hindi ba't ang mga mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang nagsasakdal sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? So continuous pa rin yung issue ng passage na ito tungkol sa pakikipagkapwa at wala pang sinasabi tungkol sa kaligtasan. Mukhang tungkol talaga ito sa pakikipagkapwa at hindi tungkol sa pakikitungo sa Diyos. Verse 8-13, basahin na natin. Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng kaharian ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Ngunit nagtatangi kayo ng tao, kayo nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa isa pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos ang nagsasabing, huwag kang mangangalunya, ay siya rin nagsasabing, huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo na rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Walang awa na hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa, ngunit ang maawain ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. So sa passage na ito, nagpapatunay na Hudyo ang kausap ni James dito. Kasi nagko-quote na siya ng verse sa Lumang Tipan at talagang tinutukoy dito ay yung works of the law. Napansin nyo ba yung ikapitong utos, huwag kang mangalunya, at ika-anim na utos na huwag kang papatay? So based on this context, James was referring to the works of the law, okay? At sabi rin sa verse 12, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpapalaya sa inyo. So maliwanag ito na ito'y tungkol sa law of Moses o moral law. At kapag moral law, ito'y utos para sa pakikitungo sa kapwa ayon sa batas ni Moses sa mga Hudyo. Exclusive sa mga Hudyo. Kaya ang context ng chapter 2 na ito ay tungkol sa pakikipagkapwa lang talaga. Kung paano mo dapat ayusin ang pakikipagkapwa mo at walang kinalaman dito pa yung kaligtasan mo Pagdating ng verse 14, dito nako-question ni Apostol James kung ano ba talagang pananampalataya meron kayo, kung totoo ba talaga. At may mababanggit siya rito tungkol sa kaligtasan pero mapaliwanag natin mamaya. So totoo ba talagang tunay ang faith na natanggap nyo? Totoo bang mga born again Christian kayo? Kasi hindi ko makita sa gawa Ganyan po yung parang mensahe ni James sa mga Hudyo.
Maganda siguro basahin natin, ano? Verse 14, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin mang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Okay, nabanggit na yung tungkol sa kaligtasan, pero himay-himay natin, ano? Ang tunay na faith ay makikita daw sa gawa. So, ang issue dito ay yung faith. Kung tunay nga ba? Kasi kung hindi tunay ang iyong faith, hindi ito makikita sa gawa. Sa madaling salita, kung tunay kang Kristiyano, nagbubunga ang pagiging Kristiyano mo sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Makikita ng kapwa mo tao na may pagbabago ka. Ang faith mo kay God ay ang ugat at ang bunga ng faith mo ang iyong mga good works. Ngayon, malaking question sa mata ng tao kung sasabihin mong born again ka, pero ang pangit-pangit ng ugali mo. Di ba? Yun ang ibig sabihin ni Apostol James dito. Kaya tuloy, na-question na rin tuloy ni James yung kaligtasan na meron sila sa verse 14. Kini-question na ni James na, ang pangit-pangit ng ugali nyo, totoo bang mananampalataya kayo? Totoo bang ligtas na ba talaga kayo? Yun ang na-question tuloy ngayon eh. Kasi alam ni James na ang totoong pananampalataya ay may bunga. Kung hindi ka totoong mananampalataya, ang tanong, ligtas ka na ba? Kaya sinabi niya sa last part ng verse 14, maliligtas ba siya sa ganong uri ng pananampalataya? Anong uri ng pananampalataya? Yung peking pananampalataya, maliligtas ba siya? Kung sa term natin ngayon maliligtas ba ang hindi totoo at peking Kristiyano? Oo nga naman, no? Ano ang kaligtasan mo kung hindi ka totoong mananampalataya? Ang peking Kristiyano ay hindi ho totoong Kristiyano. Umaatin-atin lang siya ng church. Nagpipreach lang siya. Pero inside, hindi pala totoong Kristiyano. Peke pa rin yun. Unbeliever pa rin yun. At pwede pa rin hindi siya maligtas. Yan po ang pinupunto ng verse 14 na yan. So balik tayo sa adobo, no? Masasabi mo bang adobo ang niluto mo kung walang toyo? Ganon din, masasabi mo bang totoong pananampalataya mo kung walang kalakip na gawa? Aminado naman ako na maraming Kristiyano na umaabuso sa biyaya ng Diyos. Isip nila ligtas naman sila, regalo naman ng kaligtasan. Kaya yung iba, ayun, naglalaro ng apoy. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, di ba, sa Romans chapter 6 verse 15, ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil hindi tayo saklaw ng kautusan, kundi kagandahang loob ng Diyos? So, hindi. So, ayun ang sabi ni Apostol Paul, porke ba wala na tayo sa kautusan? Kundi nasa biyaya na tayo ng Diyos, magiging halimaw na ba tayong gumawa ng kasalanan? O, diba? Kaya hindi ho tayo nagtuturo na, na faith lang eh. Kasi kailangan talaga ng works para sa tao. Pero ilulugar natin yung works natin. Yung works talaga ay para sa tao. Kaya yung iba, yung mga naglalaro ng kasalanan, ganito eh. Ay, total, pinatawad na pala kasalanan ko eh. At forever na pala akong ligtas. Tara, mambabae na tayo. O kaya, ay total, pinatawad na pala ang kasalanan ko at forever na pala akong ligtas. Tara, magshabu na tayo, batak na tayo, di ba? Hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Kung ganyan ang mentality mo, ask yourself kung totally converted ka na ba talaga. At malamang kung nabubuhay si James sa panahon natin ngayon, malamang sa sermon ng kanya at sasabihin, totoo ba talaga ang pananampalataya mo? Di kaya mas magandang ligtas ka na, tapos kinagigiliwan ka pa ng tao, yun na siguro ang pinaka-perfectong buhay. Natutuwa ang Diyos, natutuwa pa ang tao sa'yo. Natutuwa ang Diyos dahil sa pananampalataya mo sa anak niya, kaya ka naligtas. At natutuwa din ang tao sa'yo dahil sa mabubuting gawa mo. Diba? Yun ang magandang buhay. So ipagpatuloy natin, Santiago chapter 2 verse 15 to 16 na. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayang anawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? So ganun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So inilalarawan ni James na ang faith na hindi nag-work. Ang sabi niya, kung merong hubad at gutom na maaari mong matulungan, pero hindi ka man lang tumulong, ang tanong niya, ano pakinabang ng faith? Diba? Ano pa sense ng faith mo? Tandaan, hindi mo kailangan tumulong sa hubad at gutom para maligtas ka. Kundi patunayan mo naman sa mata ng tao na ligtas ka. So magitan ng pagtulong sa kapwa. Kaya nga sabi dyan, may mabuti bang naidulot sa kapwa mo yun?
Again, ang performance ay para sa tao at ang performance ni Christ ay sa Diyos. Para malugod ang Diyos sa iyo, kailangan mo manampalataya sa performance ni Christ. At para malugod sa iyo ang tao, ikaw ang kailangan mag-perform. Ito ni sinasabi mong performance mo, mag-perform ka sa tao. Kailangan mong mag-perform sa sarili mong gawa sa mata ng tao. Meron akong kilalang pastor dati, nakakalungkot kasi siya yung pastor na maraming naiinis sa kanya, maraming natitiso sa kanya. Talagang kinaiinisan siya ng mga miyembro niya. Sabi ba naman niya, alam kong maraming naiinis sa akin, pero I can't please everybody. Basta ako, kay Lord, okay na ako. So, nung narinig ko sa kanya yun, naawa ako sa pastor na yun dahil hindi niya nabalanse yung faith and works. Totoong okay na tayo sa Diyos. Totoo yun. Pero paano yung kapwa mo? Paano ko kaya makakatulog sa gabi, no? Sinasabi mong okay ka sa Diyos, prayerful ka, pero yung miyembro mo, sinusuka ka. Yan ang kina-question ni Apostol James. Nasaan ang faith mo kay God kung maraming naiinis na tao sa iyo, kung hindi maayos ang pakikitungo mo sa kapwa mo? Kaya para hindi ma-question ang faith mo, ipakita mo sa kapwa mo ang gawa. Yan ang ibig sabihin ni James. So sa verse 18, no, pagpatuloy natin. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa magitan ng aking mga gawa. So napansin mo ba ang emphasis? Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa magitan ng aking mga gawa. So ito ay contrast ng dalawang faith. Your faith and my faith. So again, lalong naging malinaw sa verse na ito, salain natin ang faith mo at sasalain natin ang faith ko. Kaya ang issue talaga dito ay yung faith eh. Di naman sinasabi ni James na, show me your works and I will show you my works. Hindi naman works eh. Hindi gawa o works ang issue rito. Kundi patagisan tayo ng pananampalataya. Hinahamon ni James yung mga Kristiyanong Hudyo na ipakita ko sa inyo ang aking pananampalatayang na may gawa kasi kayo, ang pananampalataya nyo ay walang gawa. Sa next verse, binanggit na ni James kung ano yung faith na hindi nagwo-work. Verse 19 to 20. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Kaya isa kang hangal, nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang faith na hindi nagwo-work ay faith ng katulad ng sa demonyo. Natural faith. Ito ay natural na paniniwala na may Diyos. Maging ang mga demonyo ay naniniwala sa Diyos at nanginginig pa. Ang ganitong faith po ay hindi nagwo-work. Halos lahat ng tao ay naniniwala na may Diyos. Ang awareness ng tao sa existence of God ay natural na nakakapit sa kaisipan ng tao. Maging ang mga demonyo ay may ganitong paniniwala. Pero ang ganitong faith ay hindi nagwo-work. Ang ganitong klaseng faith ay hindi kasi nakakapagligtas. Iba yung naniniwala sa nananampalataya. Ang nananampalataya ay natural na may works. Gaya ng adobo, natural na may toyo. Ang paniniwala lamang ang hindi nagwo-work, kaya hindi nito kayang mag-express ng work. Hindi sapat ang maniwala na may Diyos. Kailangan mong maniwala na ang Diyos ay naging mabuti sa iyo na dahilan para maging mabuti ka sa kapwa mo. Ang faith ay hindi mental acceptance na gaya ng pananampalataya ng demonyo. Sinulat ni Apostol Pablo na ang faith na nakakapagligtas. Sabi rin ni Pablo, no? Romans 10 verse 9 to 10, kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayong pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Ito ang faith na nakakapagligtas. Ito ang faith na nagwo-work sa loob ng iyong pagkatao palabas upang makita ng tao. Kapag na-realize mo na naging mabuti ang Diyos sa iyo, niragaluhan ka ng kaligtasan, pinatawad sa iyong mga kasalanan at ikay pinagpalat pinaburan, sa sobrang tuwa mo, gagantihan mo ng kabutihan ang tao sa paligid mo. Iyan ang tunay na faith. Okay?
Again, kapag na-realize mo na naging mabuti ang Diyos sa iyo, niregaluhan ka ng kaligtasan, pinatawad ng iyong mga kasalanan at ikay pinagpala at pinapuran. Sa sobrang tuwa mo, yung tuwa mo ba, natuwa ka dahil sa ginawa ng Diyos sa iyo, gagantihan mo ng kabutihan yung mga tao sa paligid mo. Yan ang tunay na faith. At yan ang pananampalataya na sinasabi rin ni Apostol James. I will show you my faith. Dahil yan ang kanyang faith. Naging mabuti ang Diyos sa iyo, kaya gagantihan mo ng kabutihan ang iyong kapwa. Kaya nga kina-question niya yung mga Kristiyanong mananampalataya daw, pero walang iya naman sa kapwa-tao. Diba? Kaya nga sa verse 21 to 25, nag-mention si James ng dalawang halimbawa ng faith na nagwo-work. Ang faith ni Abraham at ang faith ni Rahab. Ang classic na example na ito ay nagre-represent sa dalawang grupo. Si Abraham nagre-represent sa mga Hudyo, si Rahab naman ay nagre-represent sa mga Hentil. Ang kanilang faith ay nagwo-work. Sila ay justified sa harapan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya at justified naman sa mata ng tao dahil sa gawa ng kanilang pananampalataya. Basahin natin sa 21, hindi ba't ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? So binanggit dyan na inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa or justified by works sa English. Sabi sa English, James 2:21, was not Abraham, our father, justified by works when he had offered Isaac, his son, upon the altar? So sabi dyan, so again, justified by works ang sabi sa English. So kailan daw si Abraham na justified by works? So kailan daw? Nang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Yan ang sabi dyan, di ba? So, ang justified na tinutukoy dito ni James ay sa harap ng tao, hindi sa harap ng Diyos. Dahil si Abraham ay justified na by faith bago pa isinilang si Isaac. Again, dahil si Abraham ay justified by faith na sa harap ng Diyos bago pa niya inialay si Isaac. Ang justification ni Abraham sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng faith ay nakasulat na sa Genesis chapter 15. Ang pag-aalay ni Abraham kay Isaac ay inaisulat sa Genesis 22. Ang layo ng dalawang kapitulo nito ay may distansya na halos 40 years ang agwat. So basahin natin Genesis chapter 15 verse 6. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So noon pa lang, tinuring na siyang matuwid bago pa niya inialay si Isaac. Ang linaw sa verse, diba? Si Abraham ay idiniklara ng matuwid sa harapan ng Diyos 40 years na bago pa niya inialay si Isaac sa altar. Basahin niyo ang Bible niyo, 40 years ang pagitan nun. Mula nung nanampalataya si Abraham at idiniklara siyang matuwid hanggang sa inialay niya si Isaac. 40 years yun, basahin niyo ang Biblia niyo. Ang justification ni Abraham sa harapan ng Diyos ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Hiwalay sa gawa ng kanyang pag-aalay kay Isaac. Actually, may sundot pa si Apostol Pablo dito Basahin natin, Romans chapter 4 verse 1 to 2. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa mga bagay na ito? Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mabubuting nagawa niya, may ipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siya may pagmamalaki sa paningin ng Diyos. So bakit wala siya yung pagmamalaki? Pansinin niyo nung sinabi ni Apostol Pablo dito, kung siya ay justified by works, meron sana siyang ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Dahil sa pananampalataya lamang kaya siya matuwid, wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos. Kaya nga ang sinasabi ni James na justified by works sa verse 21 ay para sa tao, sa mata ng tao yon. Si Abraham idiniklarang matuwid sa mata ng Diyos nung nanampalataya siya. At siya idiniklarang matuwid naman sa mata ng tao noong inihandog niya si Isaac. Kasi nung nalaman ng mga taong nakakilala kay Abraham na inialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, humanga sa kanyang mga tao. Kaya siya ay idiniklarang matuwid sa mata ng tao. Tayo kaya mga Kristiyano, ikaw na nakikinig ngayon, kung ikaw ay nananampalataya,
na ideklara ka na kayang matuwid sa mata ng tao? Kamusta naman kayang tingin sa'yo ng mga kamag-anak mo? Kristiyano ba talaga ang tingin sa'yo? Na ideklara ka na bang matuwid sa mata ng tao? Ganyan din ang ibig iparating ni James sa ating lahat. Oo, dideklara nga kayong matuwid sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero hello, kailan ba kayo naging matuwid naman sa mata ng tao? Yan ang ibig sabihin ni Apostol James sa chapter 2. Pagpatuloy natin, verse 22 to 24 ng James. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap sa kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan yung makikita na itinuring na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa kanyang pananampalataya lamang. So sinasabi ni Apostol James dyan, maging tunay ang pananampalataya kung may kasamang gawa. Masarap mabuhay nang nalulugod ang Diyos sa iyo dahil sa iyong faith. Tapos nalulugod ang tao sa iyo dahil sa iyong works. Tama nga naman, ligtas ka nga pero kinamumuyan ka naman ng mga kasama mo sa church. So ano pakinabang nun? Kaya ang tinuturo ni Apostol James dito ay mas magiging ganap ang iyong buhay Kristiyano kung matuwid ka sa mata ng tao at matuwid ka rin sa mata ng Diyos. Pangalawang halimbawa naman ni James ay si Rahab na isang patutot. Sabi sa James chapter 2 verse 24, gayon din, hindi ba't si Rahab na masamang babae ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at pinalabas sila sa ibang daan? So ang susi sa example na ito ay ang tanong na, kailan ba tinulungan ni Rahab ang dalawang sugo? Bago ba siya manampalataya o after niyang manampalataya sa Diyos? So siyempre, ang sagot dito ay tinulungan ni Rahab ang dalawang sugo pagkatapos niyang manampalataya sa Diyos ng Israel. Nauna yung ugat bago yung bunga. Ang tulong na ibinigay ni Rahab sa dalawang espiya o sugo ay expression ng kanyang paniniwala sa Diyos ng Israel. Ang implikasyon nito ay nauna muna siyang naging matuwid sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paniniwala bago siya itinuring na matuwid ng Israel sa pamamagitan naman ng kanyang gawa nung tinulungan niya yung dalawang espiya. So tingnan niyo ebidensya ko, Joshua chapter 2 verse 8 to 9. Bago matulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nung kayo tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo si Ihon at Og at mga hari ng Amoreo sa silangan ng Hordan at nilipo lang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami at narinig namin ang mga balitang iyon. Natakot kaming umarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. So ano sabi ni Rahab? Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito at ang taga rito'y takot at takot sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos na langit at lupa. So di ba yan ang statement ng taong nanampalataya na? Di ba? Kaya niya tinulungan ng dalawang espiya dahil nanampalataya na siya na yung kanilang Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Narinig niya ang patungkol sa Diyos ng Israel ay siya ay naniwala. Pahayag ni Rahab sa huling bahagi ng verse 11 ay patunay na pananampalataya na si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Kaya matuwid na sa mata ng Diyos si Rahab bago niya tinulungan ng dalawang espiya para siya ay maging matuwid naman sa mata ng tao. Kaya ang conclusion ni James ay nasa verse 26 na at paboritong basahin ng lahat. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kung paano patay daw ang katawang walang espiritu, ganun din naman daw patay daw ang Kristiyanong sa mata lang ng Diyos ay justified pero sa mata ng tao ay hindi justified. Tingnan niyo itong ilustrasyon na to. Para mas malinaw po, may tatlong personalidad dito. Ikaw, ang Diyos at ang kapwa mo. Ikaw, para malugod ang Diyos sa iyo, kailangan mo manampalataya kay Kristo. Dahil si Kristo may tinapos na sa krus ng Kalbaryo at siya na ang gumawa at nag-works para sa iyo. Siya yung nag-works, hindi ikaw. Hindi yung works mo karapat-dapat sa Diyos .
Hindi karapat-dapat, kaya si Christ ang nag-works. Dahil wala tayong kakayanang gumawa ng works para matuwa ang Diyos sa atin. So sabi sa Isaiah at sa Romans na ang mabubuting gawa natin sa mata ng Diyos ay basahan. Kahit anong bait mo, basahan pa rin yan sa mata ng Diyos. Kaya nga nagbigay na ng solusyon ng Diyos sa problema ng tao para malugod ang Diyos sa tao, pinadala niya si Kristo. Pinadala ng Diyos si Kristo para siya ang magbayad ng mabubuting gawa na dapat gawin mo. Tinuldukan na niya ito sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, sa bagong tipan, kapag umangkas ka kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, you are now justified by faith. At yan ang tinuturo ni Apostol Pablo. Ngayon, remember, may kapwa ka rin. Ang tao nasa paligid natin. At ito naman ang tinuturo ni Apostol Santiago na hindi sapat ang faith lang. So, binabalanse lang niya, no? Dapat may works. Para kanino? Para sa tao, hindi para sa Diyos. Pinag-aralan na natin yan kanina, di ba? Na ang works ay para sa tao, para ma-justified ka by works. Para sa mata ng tao, maging buhay sa kanila ang pananampalataya mo. Sana hindi na po kayo nalilito ngayon. Ito po yung tamang dividing the scriptures base sa context at harmony ng turo ng Biblia. At pinapatunayan ko rin sa inyo na ang Biblia po ay hindi nagkakamali, hindi sila nagko-contradict. Ang nagko-contradict lang yung mga bumabasa minsan, yung mga nag-aaral. Kaya ang isang mensahe ng Diyos sa atin ay masarap mabuhay ng ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at maging kalugod-lugod ka sa mata ng mga tao. Yan po ang tinuturo ng Biblia is to harmonize Paul and James. Hindi sila magkalaban. Ang magkalaban lang yung mga pastor na hindi marunong mag-divide ng scriptures. May kinalaman ba ang sinasabi ni James na faith without works is dead sa salvation? Mali. Ang works na sinasabi ni James ay para sa tao, hindi para sa Diyos. Dahil ang works na para sa Diyos ay ginawa na ni Kristo sa krus para ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya para naman maging matuwid ka sa mata ng mga tao, ayusin mo ang iyong works sa tao.